serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Sa ating mga balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa mga Pilipino na tuloy lamang ang kanyang trabaho sa kabila ng 5 araw na isolation nito matapos magpositibo sa COVID-19. Inihayag ng Presidential Communications Office o PCO na pinayuhan ng doktor ang Pangulo na isagawa ang 5 araw na mandatory isolation period. Ayon sa PCO, kaya pa rin ng Pangulo na gawin ang kanyang mga responsibilidad at isasagawa lamang ang ilang pulong via online. Bago magpositibo sa COVID-19, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang Family Day celebration ng Office of the President nitong nakalipas na weekend. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Samantala, nadagdagan ang bilang ng mga nagpopositibo mula sa COVID-19 sa Metro Manila. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, simula Disyembre 3 umakyat sa 10.2% ang 7-day testing positivity rate sa NCR mula sa 7% noong Nobyembre 20. Bukod dito, naitala rin ng Octa Research Group ang 50% pagtaas sa daily COVID cases sa loob ng isang linggo. Sa kabila nito, nananatiling mababa ang hospital occupancy rate sa Metro Manila na 18%. Sa report ng Department of Health o DOH, mayroong naitalang 172 na bagong kaso ng COVID nitong Martes kung saan 75 ay nasa NCR. Samantala, nilinaw ni Health Secretary Ted Herbosa na walang outbreak ng walking pneumonia dito sa Pilipinas. Nagpaalala naman ang Octa Research Team sa publiko na bagamat hindi na gaanong mahigpit sa health protocols, mainam pa rin na protektahan ang sarili. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Public-Private Partnership Code of the Philippines o PPP Code at Internet Transactions Act of 2023 habang naka-isolate
dahil sa COVID-19. Nakatakda sanang pangunahan ni Pangulong Marcos ang ceremonial signing ng 2 panukala sa Malacanang, ngunit nakansela ito matapos siyang magpositibo sa COVID-19. Ayon sa Pangulo, ipinapakita sa 2 panukala ang pagsisikap ng bansa at kahandaan nito na pabilisin ang pag-unlad patungo sa digital economy. Sa pamamagitan ng PPP, makakapagtaguyod ng matatag na lipunan para sa pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor. Samantala sa Internet Transactions Act, sinabi ng Pangulo na matutulungan nito ang taong bayan sa pagbibigay ng mekanismo para makasabay sa digitalisasyon ng ekonomiya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa mga pumasa sa 2023 bar exam. Sa kanyang ex-post, hinikayat ng Pangulo ang mga bar passer na tiyakin ang patas na sistema ng hustisya sa bawat Pilipino. Sinabi ng Pangulo na maging tapat sa kanilang sinimulang adhikain kung bakit nais maging abogado. Inihayag ito ng Pangulo matapos i-anunsyo ng Korte Suprema ang mga resulta ng 2023 bar exam. Kabuang 3,812 examinees ang pumasa sa nasabing bar. 36.77% nito o 70% ito mas mababa sa 43.47% noong nakaraang taon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bahagi ng confidence building ng gobyerno ang pagbibigay ng amnestiya sa mga dating rebelde. Ito ang pahayag ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito Galvez, nang hingin nito ang suporta ng mga mambabatas sa pagbibigay ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ng amnestiya sa mga dating rebelde. Sa mababang kapulungan, sinabi ni Galvez na sa pamamagitan ng amnestiya, magiging pagkakataon ito ng mga dating rebelde na muling sumanib sa lipunan bilang payapa, produktibong individual na sumusunod sa batas kasama ang kanyang pamilya. Sinabi pa ni Galvez na sa amnestiya maipapakita ng gobyerno sa mga dating rebelde na tama ang kanilang desisyon na bumalik na sa panig ng gobyerno. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Isinailalim ng Philippine Coast Guard o PCG ang lahat ng asset nito sa heightened alert sa Mindanao, Visayas at ilang bahagi ng Luzon. Ito ay para matiyak ang seguridad sa lahat ng mga pasahero at mariners matapos ang pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi City. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, nagtalaga ito ng karagdagang tauhan sa mga posibleng lugar na maaring magsagawa ng pag-atake. Nagdagdag din po tayo ng mga K9 units para tumulong po sa mga shipping companies na mapanatili na hindi magkaroon ng anumang bagay na maaaring ipuslit sa mga pasahero na maaaring magdala ng mga bagay na makapagsala sa mga bangko. Si PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Naging matagumpay ang unang Community Campus Caravan ng Presidential Communications Office o PCO na ginanap sa Lyceum of the Philippines. Ayon kay PCO Secretary Cheloy Garafil, layunin nito na labanan ang misinformation, disinformation at fake news. Sinabi ni Garafil na isa sa layon ng Community Caravan na isama ang mga kabataan sa pagpapakilala sa bagong Pilipinas dahil sila ang susunod na henerasyon. Anya, malaki rin ang
siyang gampanin ng makabagong teknolohiya sa pang-araw-araw na buhay at naging pangunahing pinagkukunan ng kasiyahan, balita at impormasyon. Gayunman, nagagamit din ito sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Kaya mahalagaan niyang maturuan ng mga kabataan, lalo na ang mga ito ang gumagamit ng social media. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Department of Social Welfare and Development o DSWD Mega Processing Center para sa Special Reach Out Operations na tinawag na Pag-abot sa Pasko. Kasabay nito, inilunsad din ang Oplan Pag-abot Hotline para sa anumang nais malaman sa naturang programa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Bilang bahagi ng pinalawak na Oplan Pag-abot ay nag-set up ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng isang mega processing center para sa special reach out operations ito ngayong magpapasko na tinawag na Pag-abot sa Pasko. Pinangunahan mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at Undersecretary for Innovation Edu Punay ang pagbubukas ng Satellite Processing Center na matatagpuan sa EDSA Corner White Plains Avenue sa Quezon City. Ayon sa kalihim, ilalaan ang temporary processing centers para sa mga pamilya at mga individual na maaabot ng kanilang mga social workers sa simultaneous na reach-out operations sa mga lungsod ng Pasig, Quezon, Mandaluyong at San Juan mula December 1 hanggang sa katapusan ng Desyembre. Dito isasagawa ang assessment para matukoy ang mga pangailangan ng mga pamilya at individual na nasa lansangan o mga families at individuals in street situation office. Ayon sa kalihim, magiging bukas rin ang natulang center para sa mga interesadong individual at grupo na nais magsagawa ng gift-giving activities sa mga FIS. Kaugnay niyan ay nilusad din ang Oplan Pag-abot Hotline na 8931-9141 na bukas para sa anumang concern sa naturang programa ng DSWD. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Mas mahigpit na regulasyon sa operasyon at pinaigting na monitoring kasama ang law enforcement agencies ang nakikitang solusyon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para matigil ang iligal na operasyon at social ills na dala ng POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Kaugnay ito sa pagtalakay ng resolusyon sa Kamara na nananawagan para tuluyang ipagbawal ang POGO sa Pilipinas dahil sa mga nagsulputang krimen na naiuugnay dito. Sa ngayon, nagpatupad na ang PAGCOR ng reforma sa rehistrasyon gaya ng pagtataas sa authorized capital stock at paid-up capital sa 100 milyong piso at 25 milyong piso mula sa dating 15 milyong piso at 3 milyong piso. Naging site-specific na rin anya ang operasyon ng POGO. Ibig sabihin, nakalagay sa lisensya ang eksaktong lokasyon ng POGO site, kabilang ang unit o floor number at building at anumang operasyon sa labas nito ay ituturing na illegal. Nagsasagawa na rin anya ng background check sa POGO operator bago bigyan ito ng lisensya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Itataas ng Philippine National Police sa full alert status ang pagbabantay para matiyak ang ligtas na selebrasyon ng Kapaskuhan. Ayon kay Philippine National Police o PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, simula Disyembre 15 hindi na maaaring mag-leave ang mga pulis. 39,000 pulis anya ang nakatalaga sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa pagpapatupad ng batas. Sinabi ni Fajardo na ipinag-utos ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. ang mas pinaigting na police visibility at preventive patrol operations para matiyak ang kaligtasan ng publiko lalo't magsisimula na ang simbang gabi sa susunod na linggo. Bukod sa PNP, ipapakalat din ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, AFP at Philippine Coast Guard o PCG. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD, naghatid ng halos 4 na milyong piso na tulong pinansyal sa ilang asosasyon sa Basista, Pangasinan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Man kantidad na masulog 3.8 million pesos sa presyo na tulong niya ng lapo DSWD na awat na ari Sustainable Livelihood Program Associations o SLPA Jed Bali na basista at luyag na Pangasinan. Aya at katakap na programa na abitan opisina at sa inibagan balay ya panitar na capital seed fund diya sa lagtong gamitan niya puunan at negosyo kapara na cattle tan goat racing, general merchandise tan rice retailing. Kaiba so Easy Mart Consumers SLPA, Prosperized Consumers SLPA, dan Buhay Agri-Traders SLPA at sare benepisyaryo ya kaawat na kantidad ya gaon sab 300,000 pesos. Jad kabuuan 3,840,000 pesos so halaga na tulong ya inter na DSWD para at 20 asosasyon at abit ng balay ya walay 256 ya aktibon miyembro. Ayang programa at katakap na Sustainable Livelihood Program na Department of Social Welfare and Development. Malalapod RP Dagupan, Shak Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ruel mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, PhilHealth Mountain Province na nawagan sa mga miyembro nito na magparehistro sa mga accredited consulta provider sa kanilang lugar upang makinabang sa mga benepisyo ng programa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Balio. Nagpanawagan ti PhilHealth Mountain Province kadagiti miyembro daytoy nga apan agparehistro kadagiti accredited konsultasyong sulit at tama wenno konsulta provider iti ayanda a lugar. Sigon kani Ponso Bert Sagandoy iti PhilHealth Mountain Province, amin a rural health units iti 10 munisipyo ket accredited konsulta provider karaman ti Barlig ken Paracelis District Hospitals, Bontoc General Hospital ken Luis Hora Memorial Regional Hospital. Inayon ni Sagandoy nga amin ang miyembro agraman benepisyaryo da katrumbang agparehistro tapno mainayon da iti profile ti PhilHealth database. Ti PhilHealth konsulta kat may sa komprehensibo nga outpatient benefits maibasar iti Universal Healthcare Law. Nailawlawag ababaan iti PhilHealth konsulta dagiti umili kat mabalinda a mananam dagiti serbisyo kas ti konsultasyon, health risk screening and assessment, laboratory and diagnostic test ken dagiti agas. Narpos na di ZRA Bontoc, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Love for All ni First Lady Liza Marcos isinagawa sa Palawan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Yami Basig. Mainit ang pagresibi ang gobyerno ang probinsya ang Palawan sa pagbisita kapon sa syudad ng Puerto Princesa i First Lady Marie Luis Liza Araneta Marcos. Diyan tatengad sa paglunsar sa syudad i probinsya ang Love for All, laboratorio, konsulta, balong para sa tanan para sa bagong Pilipinas nga isa rang programa sa pagpangunang unang ginang sa nasyon. Sa anang impabot nga limag kahapon ing tawan importansya ang unang ginang ang ing-andam ang Marcos administrasyon nga mas irapit sa publiko ang serbisyo yang gobyerno. Maambang si Ms.
Marcos anang impabot nga katabiyang tana sa mga laylayan ng lipunan igkataw ilibreng laboratorio, konsulta ig mga bulong sa mga malilisad nga mga palawenyo. Abot sa sobra karibo milima kagatos ang napabutan serbisyo ang programa sa Puerto Princesa na pre-identified bago pa man ang buraton kahapon sa tabiyang ang Provincial Health Office, City Health Office, CDRMO, ig ang PDRMO. Una rin ka sa ang Lab for All Laboratorio, konsulta ig bulong para sa tanan sa munisipyo ang Aborlan, sa Nara, ang sa munisipyo ang Brooks Point. Agalindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Miriam mula dyan sa Palawan. Yan po ang mga ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, isang Calbayog noon. Top 10 sa September 2023 bar examination. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Base sa resulta nga ginrelease sa Supreme Court kakulop nga adlaw Disyembre 5, nakasulod sa top 10 spot nga may adasan 88.0125% nga rating si Jason O. Chan nga taga Calbayog. Nag-eskwela sa abogasiya si Jason Chan sa St. Paul School of Professional Studies o SPSPS nga kundiin nagtatrabaho siya como accountancy professor. Constant nga academic achiever si Chan, tikang pa sa elementarya nga kundiin naggraduar siya nga valedictorian sa Calbayog East Central Elementary School, samtang naggraduar naman siya nga cum laude sa iya undergraduate degree nga accountancy didto gihapon sa SPSPS. Mahinumduman nga nag-top 1 liwat si Jason Chan sa May 2018 Certified Public Accountant Licensure Examination. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Suzette mula sa Calbayog. Samantala, mula sa Kabisayaan, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Mula sa Tandag, Bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur, isinailalim na sa state of calamity dahil sa pinsala na dulot ng magnitude 7.4 na lindol. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gideklara na sa tibok lungsod sa Hinatuan ang state of calamity tungod sa danyos nga natunol sa magnitude 7.4 nga linog nga mitayog niadtong adlaw Sabado sa gabii, Disyembre 2 nining tuiga, kundiin epicenter ang sidlangang bahin sa mong lungsod. Sa pagiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutiyag ni Hinatuan Municipal Mayor Shem Gray ngayang gipasalamatan si Vice Mayor Attorney Tito Canido III nga mo'y nag-preside sa gipaygayon nga special session niadtong adlaw Domingo, Disyembre 3. Sumala pa nga sila mo'y pinakaunang lungsod sa tibok probinsya sa Surigao del Sur nga nakadeklara niini. Sigun niini nga ila kining gideklara tungod sa kadako sa danyos o epekto sa maunglinog ngadto sa panginabuhi sa mga Hinatuanon gumikan kay hantud karon wala pa man nakabalik gayud sa ilang pangadaw-adlaw nga panginabuhi ang mga tao tungod sa nagapadayon nga mga aftershocks. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Raymond na naulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa Sulu palalakasin ang intel monitoring matapos ang nangyaring pagsabog
sa MSU Marawi Campus. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Gamayan pahuton pa si mga kapulisan ibang kasundaluhan in intelligence monitoring nila asupay kapagangan ni pagasaplag maripalupasog sina Jimato dito di Mapolo Gymnasium Marawi City sinadlaw ahad pitsa 2 sinabulan niyan December. Piamalay ki Police Colonel Narciso Paragas, Provincial Director Sinusulu Police Provincial Office at Tawasulu PPO, pakakusuon nila yan intel monitoring sing kapulisan hatulong tamang sing counterpart nila din nga kasundaluhan bilang pag-akad hapang daag sinakura nila kataasan bilang precautionary measure mapuwasan din Jimato pagbusta ka MSU Marawi Campus. Ini maponsihan din nga pagpaon nila sin checkpoint, mobile patrol, foot patrol, iban sin kaibanan pa. Dahil nga sa ni iabi-abiyan ni Police Colonel Paragas, inraayat in tumabang kanila, apabilaon kasambanan at awa kakitaan mga tao at awa uno ng mga panyap, inasuway pahati pamakya wakilan hasupay ni kapagangan. Sinagkahapon yaon na ni pagginumpong sin kasundaluhan dahil nga 35th IB kapulisan ang nadunay ni mga kaiban ng Paupis Parinta. Piyan sin Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, PNP SAF, PDRIM-O, MDRIM-O, iban sin kaibanan pa. Hasupay kapag bisarahan Mariaw bang uni mapatut nila hinahon, hasupay mapatutog in kahatulan ibang kahanungan diha pagula lupasog. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Adligino para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Fatma mula dyan sa Holo. Yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news. Para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin na po natin ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ihatid sa atin na ating kasama na si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Pananatilihin ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang sapat na paghihigpit sa policy settings kahit na bumaba ang inflation o presyo ng mga produkto at serbisyo noong Nobyembre. Ayon sa BSP, sa kabila ng pagiging consistent ng inflation noong nakaraang buwan sa kanilang forecast range at sa pagbaba nito mula sa 4.7% noong Oktubre, nakikita nila itong panandalian lamang at nakasandal pa rin sa upside. Ilan sa mga binanggit na kadahilanan ng BSP ay ang posibleng epekto ng mas mataas na pamasahe at power rates, gayon na rin ang uptick sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at higher than expected hike sa minimum wage sa mga lugar na nasa labas ng National Capital Region. Ang mga nasabing factor ay inaasahan namang makukontra ng epekto ng weaker than expected recovery ng pandaigdigang ekonomiya at mga hakbang ng pamahalaan para maabata ng epektong dulot ng tagtuyot sa sektor ng agrikultura at iba pa. Mula sa mga nasabing kadahilanan, minarapat nila ng Monetary Board ang pagpapanatili sa sufficiently tight na policy settings hanggat hindi natatamo ang sustained downtrend ng inflation. Martes nang iulat ng Philippine Statistics Authority ang pagbaba ng inflation noong Nobyembre sa 4.1% pasok sa 4 hanggang 4.8% target range ng pamahalaan. Mula sa nasabing figura, nadal nito ang average na 6.3% inflation sa loob ng 11 buwan ng 2023. Samantala, nananatili namang kumpiyansa ang monetary authorities na makakamit ng bansa ang 2 hanggang 4% inflation sa susunod na taon, kakibat ang pagsisigurong mananatiling nakamonitor sa mga susunod na galaw na siyang magiging basihan ng kanilang aksyon para mapanatili ang inflation sa target range.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, pinangalanan na ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang bago nitong Pangulo. Sa inilabas na pahayag ng organisasyon, iprenesenta nito si Onina Mangguio ng Samgyup Masarap Chain of Restaurants bilang bagong presidente ng PCCI matapos mahalal noong Disyembre 1 kasama ng 20 miyembro ng Board of Directors. Si Mangguio ang ikatlong babaeng lider ng PCCI at magiging kapalit ni current President George Barcelon. Sa kanyang pahayag, ipinagpasalamat ni Mangguio ang pagkakahalal sa kanya bilang bagong pangulo ng pinakamalaking business organization sa bansa at ipinangakong gagawin ng lahat marepresenta lamang ang kanilang grupo sa local at global arena. Binigyang diin din niya ang proactive work kasama ang pamahalaan upang maka-attract ng dagdag na investor sa Pilipinas. Kasalukuyang Vice President for Regional Affairs ng PCCI si Mangguio at tumatayo ring Honorary Consul ng Liberia sa Pilipinas. Bukod sa PCCI, tumatayo rin itong Board Governor ng Employers Confederation of the Philippines, miyembro ng Philippine Exporters Confederation Incorporated at Honorary Chair at Senior Advisor ng Philippines-Korea Business Council. Magsisimula ang karir ni Mangguio bilang bagong president ng PCCI sa unang araw ng 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng telecom company na PLDT Incorporated ang pagbibitiw ni Alfredo Pandillo bilang Pangulo at Chief Executive Officer ng kumpanya. Ayon sa PLDT, nagsumite ng resignation si Pandillo dahil sa problema sa kalusugan. Binitiwan din ito ang kahalintulad na posisyon sa Smart Communications, ang wireless subsidiary ng PLDT. Sa pahayag ni PLDT Chairman Manuel V. Pangilinan, pinasalamatan nito si Pandillo mula sa naging serbisyo at loyalty nito sa PLDT Group. Nanawagan din ito ng suporta sa maayos na transition sa PLDT Group bilang bahagi aniya ng corporate life nito. Sa kabila ng pagbibitiw ni Panlilio sa dalawang kumpanya, mananatili pa rin siyang director ng PLDT, Smart at MediaQuest Holdings, gayon din ang pagiging chair nito sa Maya Bank Incorporated at Bonifacio Communications Corporation. Mananatili rin siyang direktor ng Multisys Technologies Corporation at Multiplay, Pangulo ng MVP Sports Foundation, trustee ng Asian Carriers Conference at miyembro ng Management Association of the Philippines. Hahalilin na muna si Pangilinan habang wala pang naia-appoint na kapalit sa mga nabakanting posisyon ni Pandillo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yun po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magbayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Inanunsyo ng pamunuan ng NLEX Road Warriors na pumirma ng 2 taong kontrata ang mga rookies na sina Enoch Valdez at Jan Nermal. Sina Valdez at Nermal ang ika-18 at ika-21 pinili ng NLEX sa PBA Season 48 Draft. Pumirma si Valdez sa Road Warriors pagkatapos ang kanyang collegiate career sa Lyceum of the Philippines University sa NCAA. Tinulungan niya ang Pirates na makaabot ng Final Four bilang second seed, subalit bigo silang makapasok ng finals nang talunin sila ng San Beda Red Lions ng 2 beses sa semifinals.
Samantala, ang 6'3" forward mula Bacolod na si Nermal ay dating naglaro sa PBA 3-on-3 tournament para sa San Miguel Beer at ginawaran ng Most Improved Player Award sa 5th season ng MPBL. Sinabi ni NLEX Road Warriors Team Governor Ronald Dulatre na ipinakita ng dalawang manlalaro ang kanilang talento sa basketball at naniniwala sila na magiging instrumental sina Valdez at Nermal para sa kanilang koponan. Opisyal na hinirang bilang team governor si Dulatre ng NLEX nitong nakaraang Biyernes. Tumatay ang head ng Treasury, Risk and Insurance Management ng NLEX din si Dulatre. Sa kasalukuyan, mayroong 2-4 record ang Road Warriors sa 2023 to 2024 PBA Commissioner's Cup. Samantala, kinuha naman ng Converge Fiber Xers si dating Jose Rizal University player J.L. De Los Santos. Formal nang pumirma ang 19th overall pick na si De Los Santos sa koponan nitong Lunes. Ayon sa Converge, malaking tulong si De Los Santos para manalo sila sa PBA lalo na't mayroon na silang 5 talo sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup. Nag-average si De Los Santos ng 7.94 points, 5.83 rebounds, 6.28 assists, 2.28 steals at 0.61 blocks sa NCAA. Inaasahan namang sasama kagad ito sa laban ng Fiber Xers sa Northport itong darating na Miyerkules. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sisimulan na ang pag-iensayo ni Pinoy pole vaulter Ernest John Obiena para sa pagpartisipa nito sa 2024 Paris Olympics. Ayon kay Obiena, gaganapin sa La Nucia, Spain ang unang bahagi ng kanyang training. Gagabayan muli ang world number 2 pole vaulter ng legendary Ukrainian coach na si Vitaly Petrov na siyang naghubog kay Obiena simula pa noong taong 2014. Pinasalamatan naman ng 27 anyos na si Obiena ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa suporta na ibinigay sa kanya para sa maagang training nito sa Paris Olympics. Magugunitang nakapasok sa Paris Olympics si Obiena nang matagumpay nitong linundag ang 5.82 meters sa Bauhaus Galan leg ng Diamond League na ginanap sa Stockholm, Sweden. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kahit wala na sina Gia De Guzman at Ced Domingo dahil sa paglalaro nila sa ibang bansa, nilampaso ng defending champion Creamline ang elimination round ng 2023 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference. Tinapos ng Cool Smashers sa isang 4 na set na panalo laban sa Galleries Tower, 19-25, 25-16, 25-14 at 25-13 sa larong ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Dahil sa panalo, naging 11-0 ang kanilang record at nakopo nila ang unang pwesto sa team standings. Pinangunahan ni Gemma Galanza ang atake ng Creamline sa nagawa nitong 12 puntos galing sa 11 attacks at 1 block habang nakalikom si Kyle Negrito ng 17 excellent sets. Mayroon ding 10 puntos si Bernadette Pons kasama na ang service ace na nagpanalo ng laro at 12 excellent receptions. Samantala, hindi naglaro si team captain Eliza Valdez na ayon kay Creamline head coach Sherwin Meneses ay nagpahinga para sa semifinals. Makakarap ng Cool Smashers ang Cherry Tigo crossover sa Disyembre 7 sa kaparehong venue para simulan ang best of 3 post-season match. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Eto, good news para sa mga solid dabarkads dahil kinansela na ng Intellectual Property Office o IPO ang trademark registration ng Television and Production Exponents o TAPE Incorporated sa pangalang Eat Bulaga at EB. Kung ating matatandaan, ang TAPE ang producer ng longest-running noontime show sa bansa. Base sa desisyon ni Attorney Josephine Alon, Adjudication Officer ng Bureau of Legal Affairs ng IPO, nitong December 4, 2023, hindi napatunayan ng TAPE kung paano nila nabuo ang Eat Bulaga mark. Samantala, nakapagpalabas daw ng testimonya at eksplanasyon ang petitioners na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na mas kilala sa tawag na TVJ kung paano nila nabuo ang Eat Bulaga kaya kinatigan sila ng korte. Nakasaad sa bahagi ng desisyon, quote-unquote, Registrant for their part did not refute nor contradict this statement on how petitioners coined the term Eat Bulaga as title for a noontime show in 1979. In fact, registrant even corroborated with petitioner's explanation by averring after their engagement, we thought of the name of the noontime show. I submitted several names to Romy, including Eat Bulaga, which was suggested by Joey. Wherefore, premises considered, the instant petition for cancellation is hereby granted. Ayan, congratulations ulit, no, sa mga solid dabarkads dahil sa wakas ay kanila na muli ang pangalang Eat Bulaga, no? Although hindi pa natin alam ang future, no, ng Eat Bulaga na kasalukuyang ipinapalabas ngayon ng Channel 7 at patuloy pa ring pinoproduce ng TAPE. Hindi pa natin alam kung ano ang magiging lagay nila, kung machuchugi na ba sila sa ere o kung papalitan yung kanilang pangalan para at least makakomply dito sa naging desisyon nga ng IPO. Samantala, grabe pala ang naranasang depresyon ni Alden Richards at umabot sa puntong gusto niyang sukuan ang show business. Ito ang inamin ng aktor sa ginanap na media conference ng pelikula nila ni megastar Sharon Cuneta na Family of Two na official entry sa Metro Manila Film Festival 2023. Quote-unquote, naisip ko pong umalis ng showbiz kasi feeling ko hindi ko na po nahanap yung motivation. I was so ungrateful of everything kaya sabi ko alis na siguro ako. Pero at the end of the day, na nangyayari po ito, ang mga project na ito, doon ko ulit nakita na I was blaming myself na parang ungrateful ko sa sarili ko. Unfair naman yun sa industry, unfair sa fans, unfair sa mga co-actor ko na marami namang naitulong sa career ko, pero bakit ako ungrateful? Nang tanungin si Alden kung bakit niya nasabi yun, eto ang say ng Asia's multimedia star, quote-unquote, kasi gano'n naman minsan kapag depressed tayo, minsan we end up na parang self-pity na napupunta tayo sa ganong part ng buhay natin. And for the first time after a decade po sa buhay ko, sa mundo ng showbiz, nakaramdam po ako ng ganoon. Nagpatong-patong daw ang mga nangyayari sa kanya at parang wala na raw siyang silbi. Quote-unquote, parang naabutan lang ako ng maraming problema during that time kasi nagpatong-patong na siya from family to business to career. More on personal pero hindi ko na po siya isi-share kasi naayos naman na siya. Ito pa ang say ni Alden, quote-unquote, parang I'm feeling worthless na parang hindi na ako kailangan sa industry na itong mga taong nakatrabaho ko, nakakasama ko, including GMA, pero they help me realize na mali ang iniisip mo. Ang sarap lang sa feeling na may mga tao talaga na darating sa buhay mo na talagang makatutulong para makarecover ka sa mga pinagdaraanan mo. But good thing naman po, I was able to get over that
And hindi po ako napunta doon hindi po ako nagbisyo o nagdroga whatsoever, buti na lang po. Ayan, at nawala lang aniya, sabi nga ni Alden, ang parang madilim na pinagdaanan niya nang gawin niya ang pelikulang 5 Breakups and a Romance. Ito yung pelikula kung saan kasama niya si Julia Montes. Sabi nga ni Alden, quote and quote, and yun nga po, ginagawa ko yung 5 breakups and a romance, tapos sabay ito, yung A Family of Two, overlapping sila. So parang ito yung naging therapy ko. Talagang sobrang nakatulong yung mga project na to and yung mga nakasama ko rito. Sa ngayon, bukod sa promo ng Family of Two, nagdidirect na rin ito ngang si Alden Richards. Yup, tama ang inyong narinig mga kachismis dahil idinidirect niya si Heaven Peralejo. Pero ayon kay Alden, hindi ito isang patwitams na pelikula na may working title na Out of Order. Sabi nga ni Alden, quote and quote, courtroom drama ito at hindi nga pa-sweet si Heaven. Samantala, naniniwala naman ng aktor na right time, may right time ang pag-girlfriend, parang sa kanila pala ni Maine Mendoza noon, nung buo pa yung Aldab, sabi nga nila, may tamang panahon. Ayun. Samantala, yan nga, sabi nga ni Alden, quote and quote, right timing, hindi naman dahil sinasabi lang ng mga tao o social media, sinasabi ng iba na tumatanda ka na it's about time na. I don't see it that I'm depriving myself of not having time for my personal life, but on the contrary, pero iba kasi ang description ko ng personal life ko yung naka-boxer shorts lang, naka-t-shirt, nakakapaglaro ako ng games ko, nakakapunta ako sa gym, nakakapag-workout ako, spend time with my family, spend time with my dogs. So, yun po, yung personal life sa akin. Samantala, ayaw magbigay ng statement ni Alden sa hiwalayan ng Kathniel, nina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ayaw daw niya kasing mabash. Kung ating matatandaan, nagtambal noon sina Alden at Kath sa pelikulang Hello, Love, Goodbye na gumawa ng kasaysayan at naging highest grossing film ever dito sa ating bansa. At speaking of Kathniel na naman, mga ilang buwan kaya natin ito pag-uusapan, itong hiwalayang Kathniel. Dahil sa pagtatapos ng ating segmento, issue ang pagpo-post ng sisterette ni Catherine Bernardo, na si Kay, ng lyrics ng song ni Taylor Swift na Karma. May circle pa nga online sa song ng quote and quote, Karma's gonna trick you down step by step from town to town, sweet like justice, Karma is a queen. May mga pumuna sa ginawa ng ate ni Catherine dahil kailangan daw patahimikin na ang issue at patahimikin na rin si Catherine. Pero mas marami ang nag-agree sa kanyang pagpo-post na shade daw kay Daniel Padilla. Hindi lang daw si Catherine ang nasaktan, pati ang buong pamilya, ang buong Bernardo family, dahil tinanggap nila ng buo si Daniel, pero niloko lang daw si Catherine. May nakiusap pa nga dito kay Ateng K na Kathniel fan na wag na siyang gumawa ng hate culture laban kay Daniel dahil nagtulungan daw ang Kathniel para sila sumikat at parehong nakinabang sina Catherine at Daniel. Pumalag ang fans ni Catherine, yung mga solo fans lang siguro to, na dapat lang daw malaman ng tao kung ano ang pananakit na ginawa ni Daniel sa kanyang ex-girlfriend. Ayan, mahaba pa nga ang pupuntahan ng issue ito. May mga pangalan pang nadadawit o madadawit tulad nga ni sabi nga ni Sian Gaza, Andres Brillantes, Ayan, syempre alam naman natin na si Andrea Brillantes naman talaga yung pinatutungkulan, pati yung mga kaibigan ni na Andrea, yung mga kaibigan ni na Catherine talagang mukhang magsasabong dahil nga sa hiwalayang Kathniel. Although, sabi nga ni Catherine, ay nagwakas na may respeto sa isa't isa, ang relasyon ng Kathniel. Ayan. Hoping naman ng fans na magkapatawaran. Kung meron man talagang may kasalanan, magkapatawaran ang tambalang Kathniel para sa tamang panahon ay makapagtrabaho silang muli. Ayan. Naku! Konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyo pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan ang ating showbiz balita. At bago tayo magpaalam, muli inaanyayahan po namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. At narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. At sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang negosyo kay Erwin Peñano, sa balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Sa ngalan po na ating station manager na si Mr. Ray Sampang, ako po si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag